daming kamyas oh. Kuha natin si Mother. Paborito ni Mother ang kamyas. Binuburo niya to eh. Teka, sakit natin muna to. Itong ating hawakan din. Ito, dalawa. Natira yun. Tapos itong mga dove na to, nakalimutan ko isara yung pinto. Lumabas na. Nakalabas na sila. Pinabayaan ko na. Yan, magandang umaga. Init ng araw. Ito ngayon ang ating gagawin. Kakat natin itong bulok na puno. Ano to? Dati kasi itong Indian tree. Hindi rin umubra pero ganda pa ng puno. Putulin na rin natin to. Pwede siguro natin itong ilagay dito sa orchids nila. Hindi, wag na. Ayan. Basta putulin na lang natin ito mamaya. Medyo makapal-kapal din pala. Malaki rin. Okay. Mamaya, putol ka mamaya. Mamaya na natin putulin ito at ang init pa dito. Grabing init. Putulin natin mamaya. Yes. Okay, dito tayo sa kulungan ulit. Ayan. Ito na lang ang mga ibong natira. May nahuli pa sila rambong sawa ulit. Bukod sa naunang sawa na nahuli nila yung umubos ng ibon ko. May natirang dalawa. Tinira pa yung isa. Kaya isang lovebird sa lang natira. Yun. Tapos itong mga dove na to, nakalimutan ko isara yung pinto. Lumabas na. Nakalabas na sila. Pinabayaan ko na. Ayan. At least nakakapag-spread na nila. Nai-spread na nila ng maganda yung kanilang pakpak. Ito sila oh. Oh. Yun oh. Mano na sila lumipad. Medyo happy na. Yun nga lang, yung ating African lovebird sa iisa na lang. Sayang. Ito. Kali dito. Ayaw pa hawak. Ito rin. Ay, siguro yung lalaki. Ito ang lalaki. Teka. Ito pa isa. So, ayan. Yan na lang ang ating ibon. So, okay. Balik na muna tayo sa bahay at pinakuha lang tayo ni Mother ng sako. Okay. Kalabasan ni Rambo. Ito, daming kamyas oh. Kukuha natin si Mother. Paborito ni Mother ang kamyas. Binuburo niya to eh. Teka, sakit natin muna to. Itong ating hawakan din. Yan. Ha? May gulay? Kasi sitaw lang namin kanina, bo. Nagluto kami. Binigay yata ni mama mo yun eh. Yung sitaw, oh.
oh. Ang lalaki. Kamyas. Wala, naapakan ko na, dami nalalaglag oh. Kung andito lang din si Kuya Ruping, ibuburo din ni Kuya Ruping to, aking kapatid. Malaki. Ang gaganda oh. Itong kamyas sa balimbing medyo maghawig ang ano no, lasa. Sa kabila. Buti walang ahas dito, sawa. Ito sa baba. Ang dami. Maiksing istorya muna tayo dito sa puno ng kamyas ano. Itong puno ng kames na to, dalawa to. Yun yung isa, natanaw nyo yung isa. Ang nagtanim na itong kames na to ay si Mother. Si Mother ang nagtanim na itong kames na to. Ang nagbigay naman ng binhi nito ay yung aking inaanak na si Carlo. Dito na piling itanim ni Mother itong mga kames na to. Ayan, namumunga na. Yun namang inaanak kong si Carlo ay pinsang buo nila Rambo. Isang buo nila Rambo yang si Carlo, yung nagbigay ng binhi nitong kamyas na to. Pwede na yan, dami na, pero marami pa rin bunga oh. Pwede na to. Yan. Si Mother, binuburo niya eh. Eto, pauwi na sana ako galing farm at nadaanan ko itong mga ating katropa, itong ating mga kakilala. Nangunguryente ng isda. Ayan sila. Isda na kinukuryente nila at the same time meron ng net. Ayan siya. Tignan nyo kung paano makahuli ng isda. Yung isa, yun o, yung kasama nila, yun o, may dinadampot na kuryente na yung isa. Dalag ata yan, dalag. Ang sistema nila ng panguryente dito ay ganito, no? Yan, kung makikita nyo, yung cordon na yan, diretso yan hanggang dun sa kabayan kung saan nila tinapang kuryente. 220 yan, ha? 220 yan, 220 volts na po yan. At ayan, ang ginagamit nilang panguryente ng isda. Delikado yan, delikado. At pag ikay nahulog dyan, nadulas ka dyan at malapit sa iyo yung pinakakawad ng kuryente, ay ewan ko lang. Delikado, delikado. Delikado yung ginagawa nila. Pero meron naman distance yan. Kung mahulog ka ng mga 5 meters away dyan sa cordon yan, wala namang kuryente. Pagka ganyan ang panghuli nila, sure ball yan, may mahuhuli at may mahuhuling isda. Yun nga lang, talagang doble ingat. Tulad yan, naka-blue na yan. Pag yan nadulas at malapit dyan sa may kawad din habang inahatak niya at nakadikit siya dyan, kung hindi alisto ang mahawak ng kuryente, kung paano siya hahatakin o paano papatayin ng wire, mahirap. Ano yun? Hindi tilapia yun oh. Parang yung parang ano, fighting fish yung kaliskis. Ano parang tawag dito, ano bang kanina nung makita ko silang nagsisimulang ganitong manguryente, inisip ko kagad, sabi ko delikado. Ang ginawa ko, at tinignan ko yung wire, sinundan ko yung wire kung saan ang duktungan. Kasi kung just in case na madulas man siya, yung naka-blue na yan, makuryente, tapos may tumulong na kasama, sumaya din yung paa sa tubig, pareho pa sila makukuryente. Ang pinaka-the best na gagawin dyan, kung saan yung duktungan, yun ang babatakin, pati rin na agad.
para wala nang madami pang ibang makukuryente. Correct yan ito. Nakatali din pala sa bewang yung nakakulay. Limitali sa bewang, tapos hatak-hatak yung nakakulay pula. Okay. May safety rin naman pala sila. Miski pa paano, may safety sila. Pero ganun pa man, kahit na meron ganyan, peligroso pa rin. Peligroso pa rin. Aksidente hindi maiwasan. Pag dumating ang aksidente, aksidente. Aba, nakadami na rin sila. Panay ang tapon doon sa kabila ng nakakulay blue. Panay ang hagis ng isda na nasa net. Nakakawala, ayun. Itong pinaka-irigasyon na to, ang pinanggalingan ng irigasyon na to, yung doon mismo sa may dam na kinunan ko ng mga video nung nakaraan na may mga nanguhuli ng isdang malalaki na nininet nila. Yan, doon ang gagaling itong mga tubig na to, pang irigasyon talaga. Ngayon, medyo naka-shutdown gawa ng mayroong bandang palayan sa baba na lubog pa ang tubig gawa ng nung nakaraang linggo lakas nga ng ulan, binaha kami. Kaya yun, kailangan muna mag-shutdown ng irigasyon para bigyan daan naman yung mga palabas na tubig para walang papasok na tubig sa kanilang mga palayan ngayon. Parang kailan lang meron atang namatay sa US na kumain ng tilapia. Parang matindi yung bakterya na dala ng tilapia, bacteria carrier, hanggang sa yung pasyente na nakakain ng tilapia ay nakomatos, nangitim yung mga braso tsaka pa, inamputate yung apat niyang ibig ko sabihin, dalawang braso, dalawang paa, inamputate. Kawawa nga. Kailangan lang talaga pakaluto natin yung mga yung mga tilapia ang nanggagaling sa mga ganitong wild, lalo na sa mga ganitong irigasyon. Hindi natin alam kung saan nanggagaling yung mga tubig dito. Minsan may mga fertilizer, mga herbicide, yung mga bote-bote. Minsan nakakakita ako dito nakapalutang-lutang sa may delta. Kaya minsan talagang ingat talaga sa pagkain ng mga tilapia na nahuhuli dito sa mga ganitong delta, mga irigasyon. Sari-saring mga kalat ang makikita. Merong mga herbicide na gamot, mga fertilizer, yan, yung mga ini-spray nila, yung mga bote-bote. Minsan nakikita ko nakalutang dyan sa delta Nakairam na ako ng kabig ba? Para maputol na rin to. Malambot lang ba to? Malambot lang pala Pwede. Lambot lang. Yan kaya. Wait. Meron po kay Allen. Dali lang naman pala to. Yan. Try natin. Madami lang kam. Langgam na naman Ito, ang paglagari dito, yung pahatak, hindi tulad ng ordinaryong lagari. Pwedeng pasulong, pwedeng pahatak. Pero ito, puro pahatak lang ang kaya ng talim nito. Kabig. Gaan lang, malambot na kahoy lang siya. Hindi siya ganun kahirap putulin. Kaya. Lambot lang pala. Ayan, nandiyan si Allen, aking
Ayan na. Tawag doon. Meron. Parang may pato ah. Dali naman. Tagal na rin itong puno na yan eh. Dati nilalagyan pa namin ito ng, ano, ng Christmas tree, tas may star sa taas. Indian tree eh. Tikit pa na yan? Tikit pa na? Ha? Pas ko muna to. Yan! Tanggal na namin yung isa. Tayo dyan. Juice. Tinulungan ako na Allen. Hindi pala ako nandiyan ni Mother, no? Hindi niya pala pinatututut to. Tutut ka Allen. Ikaw. Pag naputol to, kita-kita na yung ating alagang ibon. Maganda na ang view. Suha, puno na lang ng suha ang nakaharang. Ito, malapit na pa maputol at binanata na ni Aris sa kabilang side. Allen pala, Allen. Aris tuloy ako ng Aris. Kasi ito mga lalaki magkakapag na to na sila Rambo. Puro ay ang umpisa ng name. Si Arnel, si Aris, si Alvin, si Allen, si Arby, yun. Yan, puro A ang umpisa ng name nila. Yan, matapos na. Gagatong kaya? Hindi na ako. Dadali ko na lang bukas to kila Rambo ang gatong din nila pagka nagpapakulo sila ng tubig pandagdag. Pero dun sa area nila Rambo, napakaraming kahoy na panggatong. Yung mga pinagtriman ng mga akash at mahogany, andun napakaraming panggatong. Yun na oh. Sandali lang namin natira ni Rambo. Yan oh. Allen. Sabi yan, medyo maliwalas na yung ano ni Mother o yung harapan. Yung suhaan na lang na hindi namumunga pa. Tagal na rin itong suha ni Mother na to. Ha? May? Okay, teka. Teka Rambo ha, ayan o. Eto, magmimerienda na muna kami ni Allen habang nihintay namin si Junjun at aming isosoli itong tubo. Kung pinapay na ano, parang ribiston ka po. Pinapay no, chocolate. Para tayong release ko ba? O pantisel. Dito na pag-usapan namin ni Aris na sa Sunday, abangan nyo po, baka umakyat kami dito sa may sa may nursery dito sa may swimming pool ba,
kung saan yung nanggagaling yung aming iniinom na tubig. Parang siyang tangke, aakyatin daw namin nila Ari sa linggo at titignan natin kung anong itsura. Sa tagal-tagal ko na rito sa lugar namin na hindi ko pa naaakyat yung lugar na yun, kung saan nanggagaling yung aming tubig na iniinom. Meron din akong gustong balikan dito sa may bundok nung kabago-bago pa lang yung farm, meron kaming isang napunta na isang malaking dome. Laking dome siya, parang Araneta Coliseum. Reservoir pala ng tubig yun. Kung siya yung nagsusupply ng tubig sa buong bayan ng Arayat. Panahon pa daw ito, yun ng Amerikano, gawa ng Amerikano yung reservoir na yun. Kaya minsan babalikan namin, titignan namin kung anong itsura na ngayon yung dome na yun.